ano, Gabriel? Sure ka ba pag nanalo ko sa car race, ibebenta mo talaga sa akin ng 10% ng company shares mo? Pumayag naman kaya ang partner mo? Pagpirmahan na tayo ng kontrata, di ba? On the other hand, pag ako naman ang nanalo, ibebenta mo sa akin ng 10% ng shares mo sa Crystal Department Store. Hindi makakaindi ang partner ko dyan. Very good. E di simulan na natin. Nakahanda na yung check ko rito para sa'yo. Sigurado hindi mo magagamit yan. Hanggat hindi ka nakakarating sa actual finish line, hindi ka nakakasigurong panalo ka. Okay. Hindi patunayan natin. Ready? Go. By the third quarter of this year, mababawi na natin ang company losses natin. Pero syempre, kung lahat ng mga directors ay papayag na mag-increase ang investment, sinisiguro... Sandali. Sorry, Chairman Gu. Pero I object. Director Shen, anong dahilan na tumututol ka? Surely may dahilan ka, di ba? Meron. Siyempre naman. Siyempre may dahilan ng objection ko. Okay, sandali lang. Ano nga ba dahilan ng objection ko? Ano nga ba kasi dahilan ng objection ko? Actually, simple lang ang rason ko. Ilang dekada nang pinapatak ko ni Chairman Gu ang Crystal Department Store. Luma na ang management style niya. Pero, sa halip na baguhin ang management strategy niya, nangihingi lang siya ng dagdag na investment sa mga directors. Hindi long-term solution ang gano'n. Kaya naman, Kung kaya, I propose na magkaroon ng bagong chairman, isang bagong leader na magtitiyak ng increased profits sa Crystal Department Store. alam mo, actually, alam ko kung anong gusto mong mangyari. Hindi ubre yan. 35% lang ng shares ang hawak mo. Gusto mo agawin ang management sa akin? Hindi mo magagawa yun. Ganun ba? So, Chairman Gu, baka gusto mo subukan natin? Mukhang nakahanap ka ng kaalyado executive director. Pero kahit magkampihan kayo, pagsamasamahin yung lahat ng mga shares ninyo, hindi pa rin lalabas ng 45% ang total combined shares ninyo. Wala pa rin kayo 50%. Kulang pa rin. Talo pa rin kami. Ang saklap naman nun. Okay, sorry. Chairman Gu, give me 30 minutes. I-check ko lang sa accountant ko. Ako to. Hello, Miss Fan. Sabihin mo nga sa akin ilan ba ang current shares natin? Ano ka ba naman? Gano'n pa ba katagal yan? Final lap na. Lampas 50% yan. Ladies and gentlemen, panahon na para magbago tayo ngayon ng chairman.
Imposible ang sinabi mo. Sigurado ka bang certified yung accountant mo? Imposible mangyari gano'n. Chairman Gu, kung ayaw mo pa rin talagang maniwala sa akin, tawagan mo ngayon ang anak niyo at tanungin niyo siya. Hanggang dito na muna. Paalam sa inyo. Gabriel, alam kong gusto mong makuha ang management ng company namin. Pero hindi matutupad ang pinaplano mo. Magde-decide sa board meeting ngayon to increase funding. So yung dagdag mo 10%, mawawalan lang din ang saysay. Kahit ano pang gawin mo, hanggang 45% ka na lang. Hello, Dad. O bakit? Anong sabi niyo? Sinabi ko na sa'yo, di ba? Hanggat wala ka pa sa finish line. Defibrillator, 200 joules. Charge. Clear. joules. Charge. Clear. Dr. Liang, over 30 minutes mo na po siyang nire-revive. Tumigil na ang heartbeat niya. Ang time of death, 1:45 p.m. Kayo po ang family ni Chester Lee? Oo. Umanaw na po si Mr. Lee ng 1:25 p.m. Nakikiramay po ako sa pamilya niya. Mrs. Lee, may gusto lang akong sabihin sa inyo. Healthy pa po yung ibang organs ng anak niyo. Baka po pwede pumayag kayong i-donate yung organs niya sa iba. Alam ko sensitive yung issue to, pero malaki ang maitutulong na... Pasensya, kailangan talaga namin ng organ donors. Dr. Liang, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Kung pumayag sana sila mag-donate ng organs, meron pa tayong ibang buhay na masasakit. Tama ka, Doc. Pero hindi naman natin maipipilit din sa mga tao. Hayaan mo na yun, Doc. Ay, teka. May wedding pictorial ka pa. Lakad ka na. Okay, sige. Ingat kayo, Doc. Wow! Napakaganda mo, Miss Lauren. Halika sa kabila, tignan mo sa salamin. Oh, watch your step. Oh. Wow! Ang ganda-ganda mong bride. Bagay na bagay talaga sa itong wedding gown. Pero siguro pwede pa natin i-tighten lang ng konti sa may waist area, no? Perfect sa itong gown. Ah, siya nga pala. Si Mr. Fang pala. Nandiyan na ba? Alam mo, on the way na siya. Okay, pakisabi nila pagdating niya, isukat kagad yung suit niya. Okay, thank you. You're welcome.看到我第一
butterfly effect sa ating mga buhay? The road not taken. Nahati sa dalawa ang 100 sa buwan. At ako, pinili ko ang daan na karaniwang hindi tinatara. At ang desisyon ko noon ang tuluyang nagpabago sa buhay ko. Honey, I'm really sorry. Pasensya ka na, honey. Nalita ko. Napakaganda mo ngayon, honey. Ngayon lang ako maganda. Of course not. Gabriel, naalala mo pa ba yung first day natin sa senior high school? You mean yung day na una tayong nagkakilala? Kung dumating ka doon ng maaga or nalate ng kahit 1 second lang, at hindi tayo nakapila ng araw na yun, siguro wala itong araw na to, no? Pakinggan mo to. Sabi ni Frost dito sa sinulat niya, every road na pinipili natin kahapon may katumbas na unimaginable consequences na naghihintay sa kinabukasan natin. Tinawag niya yung butterfly effect. Sa isang banda naman, wala nang point na isipin mo pa kung anong pwedeng mangyari kung yung kapilanggaan ang pinili mo. The fact na hindi naman yun ang pinili mong puntahan. Ang importante yung outcome. And so kung yung sa ating dalawa yun, nagkakilala tayo, we both fell in love. At ngayon malapit na kasal. Magtiwala ka. Magiging maligaya ka sa akin. Alam ko yun. Of course naman, I trust you. Mama? Okay ka na ba? Okay na ba? Mama? Kailangan mo siya, Mama? Naalala ko na. Ikaw yung babae na nabenta ng souvenirs, di ba? Mag-ina pala kayo, ha? Ibig sabihin nito, mag-isa pa kayo. Nakakita itong mag-ina sa totoo na. O sige mo, sirahin mo na ang mga gamit nila dito. Kapatid, sabi mo natalo ka sa loob. Hoy! Kung ibabanggitin niya na talo. Yun na nga ang punto ko eh. Dapat talaga, pinabati ka na congratulations. Isipin mo, napakatalab talaga na kahit isang numero, wala akong tatamaan, hindi ba? Yan ang fans ko yung kuya. Ibig sabihin, gusto na mahal na diwata na ako gawa ko muna ng kawang gawa. Diba? Anong tangarata kayong dalawa eh? Pareho kayo ng tulad. May kasabihan, di ba? Pag hindi upol, hindi bubukol. Ibig sabihin, hindi mo pakapalaran ngayon na maging mayaman. Alam mo kuya, ganito yan. Hindi mo pakapalaran na maging mayaman, pero may gawin ka muna para mabuhin ang destiny mo. Eh, pero hindi yun madali. Ang dapat, gumawa ka muna ng kabutihan para makinig sa'yo ang piwata. Pero kahit nagkakagawa ka na, parang malapit ka na maging mayaman. Siya yun! Lahat ng magagandang nagawa, binibiyayaan ng mahal na diwata, magiging richie ka na. Tama ka, di ba? Sabi mo, tama ako. Di na natural na ikot ng katawan, di ba? Bossing, Yun. mukhang may nagpiran siya. May gusto ko sa kanya, Mas. Gawang gawa ka mo, ha? Bigyan mo ko ng 150,000. Ha? Ikaw rin, magkawang gawa ka. Eh, wala kami halagang 150,000. Wala kayong 150,000? O sige, kayo, dalhin niyo yung mama niya. Tawagan mo na lang ako pag may pera ka na, ha? Eh, pwede mo kung hindi na ako. Bakit siya maging kapalit na lahat mo na yan? Hindi mo rin siya! Bossing,
Maawa ka sa akin. Ang totoo niya, may anak kong lalaki. Bata pa siya, pero sakitin na mula nung maliit pa siya. Halos buong buhay niya, lagi na lang siya nakaratay sa ospital. Kaya ako ito ginagawa. Kailangan ko ng pera para sa pagkakabot ng anak ko. Hindi ko nga alam kung magkakalabas na buhay sa ospital ang anak ko. Kahit ilang ng mama ko, hindi ko siya naririnig na umaatal. Ang sinasabi niya, lapit lang, makakahanap din siya ng paraan. Napakabait na magulang ang mama ko. Sa totoo lang, sa mga siya wala na ako. Kaya salamat talaga. Kaya tumigil kayo! Tayo na diretso! Grabe, ang galing niyo umate ah. Muntik na mo ba iyak sa inyo doon ah? Bossing, pwede ba sagutin ko lang muna? Akin na! Ay! Cheap lang naman yung phone ko eh. Hello? Ah. Okay. Oo. Sa hospital ito tumatawag. Critical daw ang anak mo ngayon. Nang makilala kita, yun ang pinakamaswerteng pangyayari sa buhay ko.